Hello guys, thank you so much po sa mga subscribers ko at saka sa mga sumusuporta po sa aking channel. Okay? Nandito po yung i-discuss ko sa inyo. Okay? Sensya na guys kasi lately talagang busy ako sa mga ginagawa ko kaya hindi pa ako nakakagawa ng videos. Pero ngayon, umpisahan ko na. Okay? May nag-request po kung ano daw yung paano yung paggamit ng at saka an. Okay? So, yan ang i-discuss ko ngayon. Sa susunod guys, yung mga nag-request po sa akin ng mga tenses of the verb. Okay? Tsaka yung mga modal, auxiliaries. Okay? I-discuss ko yan in the future. Okay? Just wait lang po. Okay? So, i-master po natin to. So, mayroon po tayong part 1 at saka part 2 na video. Okay? So, ito part 1 lang muna. Yung sa part 2, yan yung maraming examples ang gagawin ko para malaman natin kung saan ginagamit yung a, tsaka an, tsaka yung the, at tsaka kung kailan hindi siya ginagamit. Okay, so i-explain ko muna sa inyo yung gamit ng a, tsaka an, tsaka yung the. So parehas lang to, guys yung a, tsaka an, parehas lang kung saan ginagamit. Ibig sabihin ng a, tsaka an, itong a, tsaka an, automatic na ang kasunod niya is noun. Okay? Yung susunod na noun, ibig sabihin singular siya. Okay? Singular. Tapos, pag sinabing a or an, sabi niya dito is general or any. So, ibig sabihin, hindi ka mamimili kahit na ano. For example, yung table. So, pag sinabing a table, ibig sabihin, kahit anong table. So, walang brand ng table. Okay? Pag sinabi nating the specific noun or group of nouns, ibig sabihin ng specific, sigurado ka kung sino yung tinutukoy mo na noun. Okay? So, nandito na tayo sa a tsaka an. Okay? Saan ginagamit yung a? Ginagamit to sa consonant. Pag ang kasunod na noun na gagamitin mo is consonant, nag-uumpisa sa consonant, ang gagamitin mo is a. For example, a book, a car. Okay? Kaya lang meron po siyang exemptions. For example, university. A university. So, gagamit ka ng a. A university. Bakit siya a? Tapos nagsimula naman sa U. Kasi guys, yung university, parang pag nag-pronounce ka ng university, parang may Y sa unahan ng salita. Okay? So, university. Next, yung an naman, sabi niya, ginagamit to pag ang kasunod na word or noun is nag-uumpisa sa vowel at saka vowel sound. Pag sinabing vowel po, yan po yung patinig. Yan yung a, e, i, o, u. Okay? Pag ang kasunod na noun na gagamitin mo is nagsisimula sa vowel sound or vowels, okay? A, e, i, o, u. Ang gagamitin mo is an. Okay? Pag meron pa sabi dito vowel sound. For example, an honest man, an hour. Ito guys, yung H, silent H po yan pag nag-pronounce ka ng word na ganito. So hindi mo siya ipo-pronounce na ha-nest o kaya hour. Okay? So ipo-pronounce mo siya as honest at saka hour. So para siyang nag-uumpisa sa vowels. Kaya ang sabi dito, ginagamit to sa vowel sound. Okay? So, nag-gets niyo pa. So, nandito na tayo sa never use a or an. Saan nga ba hindi ginagamit yung a at saka an? Okay? Huwag daw gagamitin yung a or an pag ang nouns na gagamitin mo is plural. Okay? So, for example, yung tinutukoy mo na nouns is plural na. Huwag ka nang gagamit ng a or an. Okay? Kasi automatic, pag sinabing a or an, singular lang yung noun. Okay? Automatic yon. Pag plural na yung nouns mo, never use a or an. Okay? For example, ito lagyan natin check yung tamang sentences dito. Okay? I read books. Tama po ba yan? Lagyan natin ng check kung hindi. Okay? I read books. Nagbabasa ako ng mga libro. So, ito, may S na siya. So, gumamit ba siya ng a or an? Hindi po. Kasi sabi niya, never use a or an sa plural noun. So, check po to. Okay? Next, I read a books. Pag sinabing I read a books,
plural na yung noun, gumamit ka pa ng a. So, singular kasi ito pang singular yung a. So, dapat wala na to. Okay? So, X po to. Mali yung sentences na to. Next, I bought 2 umbrellas. So, bumili ako ng 2 umbrella. Okay? Umbrellas. 2. Kaya lang, gumamit pa ako ng a dito. Kasi never use a or an sa plural nouns. Ito, 2 umbrellas is plural noun. So, never use na yung a. So, mali ito. Okay? Mali yung paggamit ng a dito. Sa X din to. Okay? Next, I bought 2 umbrellas. Okay? Plural na yung umbrellas. Okay. Gumamit ba ako ng a or an? Hindi. So, tama siya. Okay? So, check siya. Okay? Tapos, never use those sa uncountable nouns. For example, yung water, okay, juice, advice, okay, uncountable kasi hindi siya nakakount, hindi siya nabibilang. Okay? So, for example, I drink a water. So, uminom ako ng isang tubig or uminom ako ng tubig. A water, ibig sabihin isang water. So, hindi ka naman nagbibilang ng water. Hindi mo siya mabibilang. So, I drink a water. Never use daw yung or an sa uncountable nouns. Uncountable kasi yung water, hindi natin kayang bilangin. So, never use a or an. So, X po siya. Okay? X siya. Ito, dapat wala yan. Next. I drink 8 glasses of water. So, guys, yung water kasi, para mabilang mo, gagamit ka ng mga panukat. For example, 1 gallon. Okay? Kaya glass. Okay? Para mabilang mo yung water. So, I drink 8 glasses of water. So, gumamit ka ng a dito. Pero, ang sabi kasi, 8 glasses of water. So, marami na yung water na tinutukoy mo. 8 glasses of water. Parang nabilang mo na yung water. Kasi 8 glasses na. Okay? So, 8 glasses of water. So, mali po siya. Okay? Ito, I drink 8 glasses of water. So, X po to. Okay? Itong nasa taas naman, I drink 8 glasses of water. So, umiinom ako ng 8 glasses of water. So, 8 glasses of water, so plural na yung water. Nagawa mo siyang plural. 8 glasses of water. So, hindi ka nagagamit ng a or an. So, check po to. Okay? Next. I asked her an advice. Sabi, never use an or a sa uncountable nouns. Sabi niya, yung advice is uncountable noun. So, I asked her an advice. So, gumamit siya ng an. Tapos, yung advice kasi, uncountable. So, never use yung an. So, mali siya. Okay? I asked her advice. So, humingi ako ng advice sa kanya. So, ibig sabihin, hindi na siya gumamit ng an. Okay? Nabura po. I asked her advice. So, ibig sabihin, hindi na siya gumamit ng a or an. So, tama yung sentence po. So, lagyan po natin ng check. Okay? Next. So, naiintindihan niya po natin kung anong gamit ng a at saka an. Okay? Kung kailan siya ginagamit, tsaka kung kailan siya hindi ginagamit. Okay? So, punta na tayo dito sa article na the. Okay? Specific noun. Ibig sabihin ng specific noun, sigurado ka kung ano yung noun na tinutukoy mo. Pwede kang mamili. For example, ito. Pag sinabi kong give me an umbrella, bigyan mo ako ng isang umbrella, ibig sabihin, any kind of umbrella. Okay? Any kind. Kahit na anong klase ng umbrella, ibigay mo sa akin kahit luma man siya o bago. Okay? Kahit anong kulay. Basta give me an umbrella. So, any kind of umbrella. Okay? Next. Give me the red umbrella. Pag sinabing the red umbrella, tinutukoy mo na red ang ibibigay sa'yo. So, sigurado kung ano yung hinihingi mo. So, gagamit ka ng the. Okay? Next. Example ko is, I watched a movie yesterday. Okay? Nanood ako ng movie kahapon. Itong movie, ayan, gumamit ako, a movie. Okay? For the first time, gagamit ka ng a. Pero for the second time, nagagamitin mo yung movie, gagamitin mo na yung the. Kasi sigurado na yung tinutukoy mo na movie, ay yung movie na pinanood mo kahapon. Okay? So, isa lang naman pinanood mo. Sigurado ka kung ano yung pinanood mo. So, for the first time, gagamit ka muna ng a. I watched a movie yesterday.
For the second time around, nagagamitin mo sa sentence, the movie was fun, okay? Yung movie ay masaya. So, gagamit ka na ng the. Okay? Next. The sun is hot. So, gumamit ako ng the. Kasi ginagamit yan pag one and only lang yung tinutukoy mo. So, yung the sun kasi wala namang ibang sun, di ba? Sigurado ka na yung sun is, the sun, yung nag-iisang sun na nasa atin. Okay? Yung sun, nag-iisa eh. Kaya, ang gagamitin mo is the. Kasi wala namang ibang sun eh. Okay? So, sigurado ka na isa lang talaga yon. So, gagamit ka ng the. Okay? Tsaka isa pa, for example, ngayon, nag-uusap-usap tayo. Pinag-uusapan natin yung President ng Philippines. Okay? So, gagamit ka ng the President of the Philippines. Okay? The. Kasi, isa lang naman ang presidente natin. Okay? Si Duterte. Okay? Isa lang. Wala nang ibang president. So, the President. Okay? For example, pumunta ka naman sa mall. Okay? Gusto mo makipag-usap sa manager dun sa, for example, sa teens shoes. Okay? Sa mga shoes ng mga teens. Sa SM, for example. So, I want to talk to the manager. Okay? Ang ginamit mo. Kasi, isa lang naman ang manager doon. Okay? Walang manager na dalawa. Okay? Isa lang. Okay? So, I want to talk to the manager. Please. Okay? Next. For example, sa isang classroom dito. Isang classroom to. Okay? Kausap kita. Sasabihin ko sa'yo, you are the tallest person in the class. Okay? Eh, nag-iisa ka lang naman talaga na tallest eh. Nag-iisa ka lang na pinakamatangkad. Wala nang iba. So, sasabihin ko, you are the tallest person in the class. Okay? You are the tallest person in the class. Okay? So, ibig sabihin, pag nag-iisa yung tinutukoy mo, gagamit ka na ng the. Sigurado kasi kung sino yung tinutukoy mo. Kahit na, sigurado ka kung ano yung tinutukoy mo. Hayop man yan, lugar man yan. Okay? Kasi ang mga noun, di ba? Noun, ang noun kasi pwedeng pangalan ng hayop, tao, bagay, lugar. Okay? Sigurado ka kung specific or definite kung sino yung tinutukoy mo. So, gagamit ka ng the. Okay? Ano pa ba? Next. Dito na tayo. Meron akong exercises, okay, na sasagutan natin, okay? Ito exercises ng the, wala muna. Okay? Sa second part, i-discuss ko sa inyo. Okay? Exercises ng or an, yun lang muna sasagutan natin, guys. So, ito, dog. Kasi, guys, nagsisimula siya sa D, consonant siya. Okay? So, ang sagot dito is okay? A dog. Okay? Next, elephant. Nagsisimula sa vowels. Okay? A, E, I, O, U. Kaya, ang sagot dyan ay an elephant. Okay? University. Guys, nagsisimula sa U, pero ang bigkas niya parang nagsisimula sa Y. University. So, siya. Okay? A university. Carrot. Nagsisimula sa C or consonant. So, a carrot. Okay? An hour. Yung H, okay, consonant siya, pero parang silent H siya. Okay, silent H, hindi mo bibigkasin letter H niya. Kaya parang nagsisimula siya dito sa hour. Okay? So, ang sagot ay an. Next, a boy. Ay, sorry. Boy. Consonant, kaya siya. Labura. Okay, next. Ugly duck. Ito duck siya, letter D, consonant. Kaya lang, dinescribe mo kung ano yung duck eh. Ugly duck, nagsimula sa U. Kaya, ang sagot ay an. Pero kung walang ugly, duck lang. So, a duck lang siya, a duck. Eh, meron siyang ugly, nagsisimula sa U. So, an ugly duck. Next. An or a. Interesting story. Pag ang tinutukoy mo, story lang, nagsisimula sa S, is ang sagot. Kaya lang mayroon siyang dinidescribe. Dinidescribe niya yung story na interesting daw. So, nagsimula sa I. So, interesting story. So, ang sagot ay an. Okay? So, a dog, an elephant, a university, a carrot, an hour,
A Boy, An Ugly Duck, An Interesting Story. So guys, sana naintindihan po natin na. Sa susunod guys, i-master natin yung tsakaan. Okay? Kailan siya ginagamit, kailan siya hindi ginagamit. Okay? Magbibigay ako ng mga example sa susunod kong video. Tapos ito naman yung the. Gagamit ka ng the, minsan hindi ka gagamit ng the. Kailan ka gagamit at saka kailan ka hindi gagamit. So guys, itong video na to kasi for beginner, kaya Tagalog po yung explanation ko para maintindihan po ng lahat. Okay, so guys, thank you so much. Pasensya na po. At medyo mahaba ang aking video. I hope guys na patuloy nyo pong suportahan ng aking video. Okay? Dahil po sa inyo, na-inspired po ako na gumawa pa ng maraming videos. Okay? So, ang video na to para sa mga estudyante at saka sa mga gustong matuto ng English. Okay? So, thank you so much guys. Guys, until next time.